So, good day mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay gagawa tayo ng diagram para sa MDL, Eagle Eye at tail light mga boss. So, Civic tail light to. Yung mga nasa likod ng Honda Civic. So, ito ay ilalagay niya sa kanyang tricycle mga boss. Tong diagram na to. So, na-request sa atin ng isang manonood ng ating channel mga boss. So, una tayo dito sa MDL. So, yan, yung MDL natin meron siyang 3 wires. Yung meron siyang high, low, at syempre yung negative. So, paliwanag natin kung paano gumagana yan mga boss. So, itong ating MDL mga boss, diagram ng ating MDL, reversible passing light to. Iilaw siya kahit nakapatay, o nakabukas yung low, o nakabukas yung high mga boss. So, ito yung legit na reversible passing light mga boss. So, yan. Una dito sa ating relay mga boss. Itong relay na to, siyempre nakatutok siya dito sa positive ng ating battery para dun sa supply mga boss. So, yan. At yung 85, so negative, 86 mga boss. So, nakakonekta yan dito sa ating passing switch o yung momentary switch mga boss. Yung ating momentary switch nakalagay yan sa ACC wire ng ating motor. So, pag sa Honda Click mga boss, so Honda Click kasi, o Honda, yung nag-request nito ay sa black wire siya. So, yan ang accessories niyan. So, yan, yung 86 na yun mga boss, yan dyan, sa passing switch. So, itong 30 dito, sa positive ng battery. At yung 87A, didiretso siya dito sa dalawang 30 ng relay 2 at relay 3. Yun yung magiging supply naman ng ating dalawang relay para sa high and low mga boss. So yan, para pag once na pumindot tayo, so ito yung ating domino mga boss. Pumindot tayo ng low, so nagkabaliktad lang dito nalagay natin yung sa high. Pero ito, low, so yan, nakalagay yan sa number 85. So pag pumindot tayo ng ating low mga boss, magti-trigger na yung 85 dito sa relay 2, pupunta dito yung kuryente sa low ng ating MDL. So, iilaw siya. So, bakit meron yan dito mga boss? Papunta yan dito sa relay 3. So, yan. Dinugtungan natin yung connection dyan. Magdugtong tayo ng wire papunta dito sa 85 ng relay 3. So, ito yung magiging reversible relay ng ating MDL mga boss para gumana yung ating reversible. So, lagyan din natin ng diode. So, nakikita natin yung kulay gray ng ating diode ay nakatutok yan dito mga boss pababa sa ating 85. Same lang din dito yan mga boss sa high. So, palilawin natin yung high. Pupunta rin siya dito sa relay 3, 86. So, yung 85 kasi dito, ginawa nating negative. At, syempre, papalo na siya dito sa ating high. Yung ating high ay meron din niyang diode dito. Papunta rin yan dito sa 85. Magsasalubong yan dito mga boss. At etong wire neto ng ating high ng ating MDL ay papunta naman dito sa 87A. So yan, 87A ng ating mini relay na number 4. So number 87 yan mga boss. At wag natin kakalimutan yung diode dahil yun yung magkukontrol ng pagpasok ng ating kuryente mga boss. So hindi niya may trigger to pag once na umilaw yung ating high, hindi siya makakatagos dito mga boss. So yan yung kahalaga ng mga diode na yan. So papakita ko yung function yan mga boss. Halimbawa, pinuksan natin yung motor natin. So yan, dadaloy dito yung ating kuryente sa dalawang 30 na to, dahil dito sa 30 dito sa relay 1 patagos dito sa 87. Pag nag low ka, so yung kuryente dadaloy dito, pupunta dito sa 85, magpo-float lang yan dito mga boss. Ang kuryente ng ating so yan ang kuryente ng ating low. So yan, dadalo yan dito, pupunta dito mga boss, pero hindi siya makakatagos dito. Pansinin niyo mga boss, makakatagos siya dito dahil yung gray ay nasa unahan. Pag once na dumaan na siya rito mga boss, sa part na to,
So dito sa part na to mga boss, so yan, hindi siya makakatagos dito kasi dahil sa diode na to mga boss, mabablock siya ng diode. So hindi niya mapapailaw yung ating high. So yung iilaw pa rin yung ating low. So yan ang kaalaga ng ating diode mga boss. So naka-float lang yung kuryente mula dito sa ating low papunta dito, naka-float lang siya dito sa 85. Hindi niya mapapailaw yung high dahil nga dito sa diode. So pag once na nagpassing tayo mga boss, habang nakailaw yung ating low, pumindot tayo. So yan, masusuplayan to. Yung kuryente na para dito sa 87A ay mapupunta dito sa 87. So mawawala ng connection tong dalawang to. Ano mangyayari mga boss? Mamamatay yung ating low. Ang kuryente dadaloy dito dahil dito siya dati nung hindi pa tayo pumipindot ang ating passing. Ang kuryente ay nasa 87A, mapupunta siya dito sa 87, dadaloy dito sa 30 ng ating relay 4, pupunta dito sa 87, sa 87A, pero hindi siya tatagos dahil may naka-float dito na kuryente dahil nga nakabukas yung ating low. So pag once na pumindot tayo, yung kuryente dito sa 30 ay mapupunta dito sa 87. So ano mangyayari mga boss? Wala siyang matitrigger dahil wala namang connection tong 87. Ang mangyayari, mamamatay-matay yung ating low. So same bulb, same passing mga boss. Kung ano yung nakailaw, siya yung magpapassing. Dahil nga, ito yung mawawala ng connection eh. Tapos dito, hindi naman siya pupunta dito. Yung mula dito sa 30, hindi naman siya tatagos dito sa high dahil nga may naka-float dito na positive galing sa low. So ang kuryente mapupunta dito. Ang mangyayari, magpapassing yung ating low. Ganon din mga boss. Same function din pag nag-high tayo. Binuksan natin yung high. So yan. So bumukas yung ating high. Papunta yan dito sa taas. Umilaw yung ating high. Mabablock siya dito mga boss. Mabablock siya ng ating diode. Hindi siya makakapunta dito. So pupunta naman din dito sa mga boss yan yung wire na to pupunta dito sa 86. So yan, dadaloy siya dito, naka float lang din siya dito mga boss, same lang kanina sa low. So naka float lang siya dito sa 85 mula dito mga boss, yan punta dyan ay naka float lang siya dyan mga boss. Pag once na pumindot tayo ng ating passing, so dadaloy yan dito. Ang mangyayari, hindi siya makakapunta dito mga boss. Yung kuryente ay papalo dito sa 87. So yan dito. Papunta ng 30 at hindi siya dadaloy dito sa 87A dahil nga may naka-float na kuryente galing sa high. Galing dito sa diode na to. So ang mangyayari, dito rin siya. Mapupunta sa 87 dahil wala nang connection yan. Ang mangyayari, ang magpapassing ay yung ating mismong bulb o yung ating mismong high. So yan, yung mismong high natin kasi pupunta siya rito eh, iilaw yung ating high, magkakaroon ng kuryente dito dahil dito sa diode nakakonect siya dito. Pag once na nagpassing tayo, yung kuryente sa 86 ay dadaloy naman dito mga boss sa 87, mawawala ng connection tong 87A, pupunta siya dito, ang connection ay mapupunta dito sa 87 ng relay 4. So ang mangyayari, dahil wala mang magpapassing dito, ang magpapassing mga boss is yung high pa rin natin dahil mawawala ng kuryente to eh. Habang nagpapassing tayo, nagkukurap din yung kuryente dito sa 30. So same bulb, same passing light mga boss. So halimbawa naman nakapatay tayo. So nakapatay yung ating MDL. So yan, nakapatay, wala tayong nakabukas, walang low, walang high. So pag nagpassing tayo, magpapassing pa rin ba? So yan mga boss. Pag pinindot natin tong passing natin, dahil nga may 30 na tayo eh, may positive na tayo dyan at may negative na dito, so ang kuryente dadaloy dito mga boss, papunta dito sa taas, dire-diretso yan dito dahil may negative na rin tayo dito, dire-diretso yan dito sa high. So iilaw yung ating high mga boss pag once na nakapatay yung ating mini driving light. So yun nga mga boss, magpapassing siya kahit naka low, magpapassing siya kahit naka-high, at siyempre magpapassing din siya kahit nakapatay. So dito naman tayo mga boss. So yan yung function yan mga boss ng ating reversible passing light mga boss. O same bulb, same passing light mga boss. So dito, proceed tayo dito sa pangalawa mga boss na ating eagle eye.
So yung eagle eye natin, yung request ni boss, request dito ni boss ay sabay na magpapassing siya kasama yung ating MDL. Kaya yung passing natin mga boss, tingnan nyo dito, mula sa 86, yung passing switch, 86, papunta dito sa 87, tatago siya dito sa relay 3, relay 4. Dinugtungan natin yan mga boss dito ng wiring. Papunta naman dito sa relay 6. Ito yung relay 5 natin eh. So ito yung magiging trigger ng ating eagle eye para umilaw yung ating eagle eye. So limbawa, switch natin yung ating eagle eye. Dahil meron na yan 30, may negative na rin. Nilagyan natin ng positive to. So ang kuryente, papalo siya dito mga boss, pa 30. Same lang din yan, dahil may negative, dire-diretso siya dito. Papailawin niya ngayon yung apat na ating eagle eye. So yung ating eagle eye, yung eagle eye na yan mga boss, yung pinakailaw niya sa gilid, ay yung request ni boss ay magiging signal light din siya. So yan, ito yung kahalagan din ng diode mga boss. Kaya may diode tayo dito, para ma-block niya, hindi siya mapupunta dito mga boss, o hindi siya kakalat yung kuryente papunta dito, papunta dito. So yan. So sabi nga niya, kailangan magkasabay na magpapassing yung ating passing light ng ating MDL at ng ating eagle eye. So pag once na nagpassing tayo, didiretso yung kuryente dito, paakyat. So magpapassing yung ating MDL, yung ating ating eagle eye ay masusuplayan din dito mga boss. Habang nakailaw yung ating eagle eye, so yan, habang nakailaw yung ating eagle eye mga boss, ay masusuplayan to. Pag once na nagpassing tayo, masusuplayan yung 85 at yung 85 din dito mga boss sa ating ating relay 5. So masusuplayan yan. Ang kuryente mga boss ay papalid dito sa number 87. Ito number 87A ito eh. Papalo yung ating 87 habang si switch tayo, passing switch ay nagkukurap yung yung connection mga boss. So magpapalit-palit siya mula dun sa 87A papunta dito sa 87. So yung eagle eye natin mga boss ay magkukurap din siya, magpapassing siya kasabay ng ating mini driving light. So yan, tapos na tayo dyan kung paano gumagana yung ating passing light sabay ng eagle eye at ng mini driving light. So dito naman tayo sa kanyang ring o request ni boss, yung pinaka ring ng ating eagle eye, yung kulay ng ating eagle eye sa gilid ay gagawin din nating signal light. So dalawa yan, bali apat kasi yung kanyang eagle eye. So left and right, dalawa-dalawa. So yan, pinagsama lang natin yung dalawang left at dalawang right mga boss. Kadugtong naman siya dito sa tail light. So ito yung tail light ng Civic, Honda Civic. So yan, kinailangan natin dito ng tatlong relay pa. So yung ating unang relay, so yan, relay 6, yung ating relay 7 ay nakakonekta rin yan dito sa positive mga boss, mula dito sa baba, dire-diretso yan dito papunta ng number 30. So yung ating relay 7 ay meron niyang ACC, nakakonect yung ACC, yung 85, at yung 86 ay nakakonect din sa negative. So para dire-diretso yung kuryente dito mga boss sa number 30 na ito, ng dalawang to. Tapos ito kasi meron siyang park light, signal light at brake light mga boss. Etong ating tail light, syempre may negative din yan, hindi na natin na isama. So yung 30, 30 tatago siya dito sa number 87A, pupunta dito sa 30 ng dalawang relay na to. Tapos yung pinaka park light natin mga boss, etong red na to ay ilalagay din natin, kukonek natin dito sa number 87. Dalawang park light ng ating left and right na tail light mga boss, dalawang park light yan. So yan, para pag once na nag-on tayo ng susi mga boss na lagyan to ng ACC, yung connection ay didiretso na dito sa park light natin, iilaw na yung dalawang park light. So yan, iilaw na siya. Tapos yung ating signal light naman mga boss, so ito yung orange and blue, so nakakonect naman yan sa number 87. Same din yan dito sa kabila mga boss, number 87 din. So dito sa eagle eye natin may dalawa tayong left and right. Yung left and right natin mga boss, so left
ay i-connect natin dito sa relay 8. So dito, pababa siya dito sa number 87A. So lalagyan natin ng connection papunta dito sa number 87A na may diode din yan mga boss, para pag once na umilaw to mga boss, umilaw yung ating park light na supplyan to, yung kuryente dadaloy dito sa number 87. Number 87A, papalaw dito sa ating ring mga boss, yung ating ring light o yung pinaka magiging signal light natin. Pero ang request nga niya, pwedeng park light din mga boss, para naka-stay na nakailaw din yung pinaka ring, at pag nag signal light tayo ay sisignal din yung pinaka ring, magkukurap din siya. So kaya kinonect natin yan sa number 87 para masusupply nyo yung ring, mag-i-stay yung ring nya, yung ring light kasabay ng eagle eye. So yan, na-connect yan dito. Pag once na left tayo mga boss, so halimbawa pinindot natin yung stock na ating left signal switch, so masusupplyan to itong 85. Dahil may 13 tayo, may negative, yung connection dito sa park light, sa magiging park light natin ng ring, ay mapupunta dito sa number 87. So ito na yung signal ng ating Civic tail light. So yan, so iilaw yung ating Civic tail light, pero hindi mamamatay yung ating tail light. Mag-iilaw lang yung sa ating signal light ng Civic tail light, pero dito mawawalan na siya ng connection dito sa pinaka ring. So ang mangyayari, magkukurap yung ating ring, hindi na siya magiging park light dahil lilipat na siya rito. Tapos masusupplyan niya to, at masusupplyan din niya yung pataas dito sa ring. So magiging signal light na yung ating ring mga boss, na kanina ay park light dahil dito sa number 87 connect dito sa number 30. So ganyan mga boss. So mawawala ng connection to, papunta dito. Ang magkakaroon ng connection naman etong 85 papunta naman dito sa taas, na galing dito sa ating left signal switch. So yan, magiging signal naman yung ating kaninang park light, kasabay ng signal ng ating tail light mga boss, yung ating Civic tail light. Ganon din yan mga boss dito sa kabila, ganon din yung function. So pag nag-right ka, masusupplyan tong ating 85. So yun yung ating 85, dahil nga yung connection ng ating right, etong dalawa na to, nakakonect yan dito, may diode din yan, papunta yan dito sa number 87A ng relay 9. So dahil nga may 30 na yan mga boss, dahil sa park light, nakakonect yan sa park light, magkakaroon to ng connection na stay. So magiging park light din yung ring nya. So pag once na nasupplyan, nag-trigger tayo ng right. So yan, nasusupplyan yung ating 85. Yung connection dito sa park light mga boss, eto yung 87A na to, so yan, papunta dito, magiging signal na siya, kasi aakit na siya rito mga boss. Aakit siya dito, paangat, yan, paangat siya dito, at pupunta siya dito sa ating ring. Mawawalan ng connection to. So yung kaninang park light na itong ring na to ay magiging signal light dahil nga dito sa connection na to mga boss. So yan, papunta yan dito sa taas. Tapos kasabay din yan, kasi nga yung 87A natin malilipat dito sa 87, iilaw din yung ating signal light ng ating Civic tail light. So yan, iilaw rin siya. So same function lang dito sa dalawa na to mga boss. Basta lagi lang nating tatandaan yung pagkaka diagram netong ating mga diode, pati dito sa ating dalawang mini relay. So ang ginawa kasi natin dito, o ginamit natin ditong example mga boss, ay mini relay. So yan. Tapos etong wire na to mga boss, yung pangatlong wire, ayan naman yung sa brake light. So ito, brake switch. So yan, pag nag-brake tayo mga boss, na-connect na to sa ating brake switch mga boss, yung pinaka output mga boss. So yan, para pag nag-brake tayo mga boss, ay ilaw naman yung pinaka brake light nya. So yan, kasi ito may function to na tail light, brake light, at park light mga boss, o ay signal light. So yan, bali tatlong function siya. Hindi na natin nilagay yung pinaka negative supply nya, pero automatic na yan, may negative yan. So pag gagawan natin siya ng pinaka hazard, lagyan lang natin ng connection tong dalawa na to, yung left and right natin, at lagyan natin ng switch para pag nag switch tayo, masusupply natin ng accessories at sabay na siyang iilaw.
yung ating Civic tail light at yung ating Eagle Eye. So magiging signal light lahat yan mga boss. Sana lang kayanin ng motor o nung kanyang battery mga boss yung ganitong klaseng diagram. So yan mga boss, sana naintindihan nyo yung diagram na to. Kung may katanungan kayo mga boss sa diagram na to, mini driving light with reversible passing light, same bulb, same passing light, at Eagle Eye na pwedeng mag-passing yung kanyang park light o yung kanyang Eagle Eye mismo ay kasabay na magpapassing ng ating MDL. So yan, at yung kanyang pinaka-ring ay magiging park light, at pag nag-signal tayo ay magiging signal light din siya mga boss. So ayan, sana may natutunan kayo sa video ito mga boss. Kung gusto nyo o nagustuhan nyo yung ganitong klaseng video sa diagram na to, sa MDL, Eagle Eye at tail light, ay huwag natin sanang kalimutan mag-like mga boss, share and subscribe para marami pang matuto sa ganitong klaseng diagram mga boss na gusto nilang i-apply sa kanilang mga motor o sa kanilang mga tricycle. So ito kasing diagram na to mga boss, i-apply ng ating isang manonood sa kanyang tricycle yung diagram na to, kaya ni-request niya sa akin mga boss. So yun, muli maraming salamat mga boss at God bless.